Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 7.6 magnitude na lindol, yumanig sa Manay, Davao Oriental. Dole, nag-issue ng work stoppage order sa isang BPO firm sa Cebu. NBI, inaresto ang uploader ng post ukol sa headshot na patama kay PBBM. Congressman Romualdez at ilang senador, kabilang sa ilbulis ng ICI, laban kontra korupsyon, nagpapatuloy. Alex Yala, naitala ang new Career High World Rank number 54. At K-pop girl group Twice, headliner sa 2025 Victoria's Secret Fashion Show. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, naghahanap na ng paraan ang Department of Health o DOH upang tuluyang magamit at mapakinabangan ang umano'y ghost health centers. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, kasalukuyan na nilang ino-audit ang mga health facilities sa buong bansa. Ito ay upang matukoy ang mga hindi nagagamit, bunsod ng kakulangan sa tauhan, kagamitan o tamang accreditation. Dagdag pa nito, 70% lamang sa 600 center na itinayo sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ang ginagamit. Samantala, nakatakda namang ibunyag ni Secretary Herbosa sa susunod na linggo ang listahan ng ghost health centers. Samantala, yumanig ang 7.6 magnitude na lindol sa Manay, Davao Oriental 9:43 AM kahapon. Naitala ang epicenter ng lindol sa hilagang silangan ng baybayin ng Davao Oriental. Dahil dito, naglabas ng tsunami warning ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Biyernes ng umaga, partikular sa mga lugar ng Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Leyte, Surigao del Norte at del Sur. Samantala, mag-aalas 12 ng tanghali nang maobserba ng ilang residente sa Mati ang pag-atras ng dagat na isang senyales ng posibleng tsunami. Nag-issue naman ng work stoppage order ang Department of Labor and Employment o DOLE sa isang business process outsourcing o BPO firm sa Cebu nitong linggo. Ito'y matapos matuklasan na wala itong emergency at disaster preparedness and response plan para sa mga natural na kalamidad tulad ng lindol, batay sa requirements ng Occupational Safety and Health o OSH program. Samantala, inatasan din ng DOLE ang isa pang BPO company sa Cebu na magsumite ng proof of corrections dahil sa mga pagkukulang nito sa OSH compliance. Nakaranas naman nitong Lunes ng biglang pagragasa ng pagbaha na may kasamang putik sa Sarangani. Ang nangyaring flash floods umano ay bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Nakaranas ng rumaragasa at malawakang pagbaha o flash floods na may kasamang putik bunsod ng walang tigil na pagulan sa barangay Poblasyon Maasim, Sarangani nitong Lunes. Ilang mga kabahayan at sasakyan ang apektado ng baha habang ilang mga residente naman ay na-stranded sa mga gilid ng kalsada, malls at ibang pamilihan. Sa lakas ng rumaragasang tubig baha, nakuhaan rin sa video ang isang lalaking nakakapit sa puno na tila ba hindi makaalis dahil sa lakas ng agos ng baha. Pinangunahan ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO Head Rene Punzalan ang pakikipag-ugnayan sa MDRRMO Maasim upang masuri ang lawak ng pinsala at matukoy ang mga agarang pangangailangan ng apektadong komunidad. Ang mga Provincial Emergency Responder ay pinadala upang magsagawa ng on-ground damage assessment at magbigay ng technical at logistical na suporta sa mga lokal na disaster response team. Kasama naman sa agarang rumisponde ang Bureau of Fire Protection o BFP Region 7.
Sa kabilang banda, ayon naman kay Sarangani Province Governor Rogelio Pacquiao, pinibigyang din niya na ang Sarangani ay naninindigan sa pagprotekta ng mga residente at buong komunidad. Kaugnay nito, patuloy na hinihimok ng mga otoridad ang mga residente na manatiling mapagbantay at unahin ang kaligtasan habang nagpapatuloy ang monitoring at relief operations. Sa kasalukuyan, ang lokal na pamahalaan ng Maasim ay patuloy na nakaantabay at nagmomonitor ng sitwasyon sa gitna ng ipinatupad na clearing operations at safety check sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Samantala, para naman sa mga residente ng Maasim Sarangani na nangangailangan ng tulong, agad na tumawag sa mga hotline numbers na makikita sa inyong screen. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita naman, natapos na ang isinagawang pre-pilot testing ng Unified ID System para sa mga person with disability o PWD na Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ongoing na ang pagsasaayos ng Unified ID System para sa mga person with disabilities o PWD ngayong araw. Ang sistema na ito ay maaaring magamit na mula October 13 sa 35 local government units o LGUs sa Pilipinas at maaaring ma-access sa pamamagitan ng mobile app o web portal. Layo nitong maiwasan ang paggamit ng fake PWD ID sa liderato ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Matatandaang sinimula ng DSWD ang pre-pilot test noong August 11 hanggang September 12 sa 5 LGU. Kasunod nito ang pilot testing na isinagawa naman noong September 15 hanggang ngayong araw ng Biyernes, October 10. Ayon sa DSWD, ang isinagawang pilot testing ay nakatanggap ng 4.6 out of 5 good feedback mula sa mga PWD. Batay kay Assistant Secretary for Information and Communication Technology and Chief Information Center Johannes Paulus Acuña, 56 na miyembro ng PWD mula sa 35 LGUs ang may account na sa PWD ID system. Dagdag ng kalihim, higit 300 na rin ang na-encode na data at sa bilang na ito ay higit 200 PWD ID application na ang aprobado habang 55 pa ang pending. So ito po yung 35 pilot LGUs that included the pre-pilot areas. So we have in Parang, Maguindanao del Norte, in Pangasinan we have Dagupan City, San Carlos City, Urdaneta City, and Alaminos City. We also have in Nueva Ecija, Solano, in Bulacan, San Rafael, City of Baliwag, San Jose del Monte, Giginto, Obando, and of course San Miguel, yung pre-pilot area. In Bulacan, continuation, we have Bocaue, Santa Maria, Pandi, Marilao, Balagtas, City of Malolos, and Maykawayan City. In Rizal, we have Cainta, San Mateo, Teresa, Antipolo City. In Laguna, of course, Santa Rosa and Pila. In Cavite, we have Carmona. Next slide, please. In Camarines Norte, we have Daet. In Aklan, we have Calibo. In Bohol, we have Kandihay. In Bukidnon, we have Malaybalay. In South Cotabato, we have Coronadal City, as well as Soraya. In NCR, of course, yung pre-pilot areas identified, Muntinlupa, Manila, and Pasay. Ayon kay Johannes, isinagawa ang pilot test katuwang ang National Council on Disability Affairs o NCDA. However, yung implementation po, involvement ng mga barangay and barangay officials will be coordinated na po ng city or municipality. Yung LGU users po kasi, ito po yung mga Persons with Disability Affairs officers, and sila po ay nag-uopisina po sa LGU. So if they want to get force multipliers with the barangay counterparts, so sila na po ang pwedeng mag-mobilize po noon. Ready po yung system na gamitin po sa barangay level. Paalala ng DSWD, wag nang balaking pang magpagawa ng pekeng PWD ID dahil pwede na itong ma-detect agad at matrace ng isinagawang sistema. So ang emphasis po natin dito sa Unified ID System for PWDs ay yung pwede pong i-verify yung ating ID.
Kung saan doon po sa ating ID meron po diyang QR code na kung saan pag yan po ay binasa ng cellphone, yan po ay pupunta dito sa DSWD registry at mache-check po kung talaga pong totoo or hindi po totoo yung ID. Yan po ay traceable na kung saan makikita po kung sino pong nag-approve doon sa ID na yan, sinong LGU, at kung yan po ba ay valid pa hanggang sa ngayon. Yung QR code kasi pwede pong i-deactivate, lalo na po kung meron pong reported na possible case of fake ID. So pwede pong i-deactivate yung ID QR code until makompleto po yung ating investigation. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Aarangkada na simula sa buwan ng Nobyembre ang kauna-unahang electric passenger ferry ng bansa na tinawag na MV Dalaray. Itong Lunes ay formal lang inilunsad ng Department of Science and Technology, University of the Philippines Diliman at Maritime Industry Authority ang naturang ferry sa Intramuros, Manila. Ito ang unang battery electric ferry na idinisenyo at ginawa sa Pilipinas na layong mabawasan ang paggamit ng fossil fuel at ang carbon emission ng mga sasakyan. Ang 40-seat capacity e-ferry na ito ay babaybay sa ilog ng Pasig at mga lungsod ng Makati, Mandaluyong, Taguig at Maynila na makatutulong na maibsan ang trapiko at magbigay ng mas komportableng biyahe sa mga pasahero. Arestado naman ng NBI sa Pagadian City ang isang lalaki matapos mag-post sa Facebook ng larawan ni Pangulong Marcos Jr. na may caption na headshot. Tuhayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Naaresto ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division o NBI-CCD ang isang lalaki sa Pagadian City dahil sa isang post sa social media na itinuturing na nagpapasiklab ng sedisyon. Kinilala ang suspect na si Michael P. Romero. Kilala rin bilang Mike Romero na siyang nag-upload ng kontrobersyal na larawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nasabing larawan na ito ay may caption na headshot at may pulang palaso na nakaturo sa Pangulo. Dahil dito agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga tauhan ng NBI-CCD matapos mapansin ang post na mabilis kumalat sa social media. Sa pamamagitan ng cyber patrolling, natukoy ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng uploader. Noong October 6, 2025, nagtungo sa Pagadian City ang mga ahente ng NBI upang isagawa ang operasyon laban kay Romero. Sa tulong ng NBI Pagadian District Office, matagumpay nilang natunton ang tirahan ng suspect. Nang harapin ng mga otoridad, umamin si Romero na siya ang may-ari ng Facebook account na Mike Romero. Bunsod nito, agad siyang inaresto ng mga ahente ng NBI at pinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Kalaunan ay dinala siya sa NBI CCD office sa Pasay City para sa booking procedures at karagdagang investigasyon ukol sa kaso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PBBM, katuwang ang DMW sa pagbabahagi ng tulong sa mga pamilya ng OFW na apektado ng nagdaang sakuna. Mungkahing snap elections ni Cayetano, no legal basis ayon kay SP Soto. Palasyo tutol sa panawagan. Pagpapaliban ng BARM elections, mas mainam para sa tapat na halalan ayon kay Secretary Galvez. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.